Kamusta mga kabalitang China? May tanong ako sa inyo. Ano ang mas nakakatakot kaysa sa isang abandonadong gusali? Isang buong universidad na iniwan ng panahon. Hindi dahil sa digmaan, lindol, o zombie apocalypse, kundi dahil sa isang mas matinding realidad. Wala nang estudyanteng pumapasok. Sa unang tingin, parang eksena lang ito sa horror movie. Pero habang mas tinitingnan natin ang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng China, mapapansin natin hindi ito simpleng kwento tungkol sa mga lumang paaralan. Kwento ito tungkol sa demografiya, ekonomiya, trabaho at isang sistemang unti-unting kinakain ng sarili nitong mga problema. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay ang dating Pacific Financial College ng Fudan University sa Shanghai. Isang napakalawak na campus na sumasaklaw sa mahigit 200 ektarya. Nung aktibo pa ito, libu-libong estudyante ang pumapasok araw-araw. Ngayon, katahimikan ang naghahari. Ang mga damo ay halos lampasan na ang taas ng tao, basag ang mga bintana at ang mga pader ay tinakpan na ng mga baging. Ang dating modernong library ay mistulang naiwan sa isang post-apocalyptic na pelikula. Nakakalungkot isipin na marami sa mga computer ng mga guro ay naroon pa rin nababalot ng makapal na alikabok. Para bang may nagsabing sandali lang, babalik kami bukas, pero hindi na sila bumalik kailanman. Sa mga lecture hall, nakahanay pa rin ang mga upuan na tila may klase pa rin magsisimula anumang oras. Sa ilang drawer, may mga lumang resume pa ng mga estudyante mula pa noong 2010. Parang huminto ang oras. At hindi lang ito isang isolated na kaso. Sa Xi'an, may isa pang malaking pribadong universidad na minsang ipinagmamalaki ng rehiyon. Itinatag noong 1987 at minsang puno ng pangarap ng mga kabataan. Tuluyan itong nagsara matapos masira ang daloy ng pondo. Ngayon, ang mga gusali nito ay nakatago sa matataas na damo, kinakalawang ang mga bakal at walang laman ang mga silid-aralan. Kapag tumayo ka roon, mararamdaman mo ang isang kakaibang katahimikan na tila nagsasabing may nangyari rito at hindi maganda ang ending. Mas nakakagulat pa, habang nagsasara ang maraming paaralan, may mga lungsod naman sa China na siksikan pa rin ang mga estudyante. Paano nangyari iyon? Simple lang ang sagot. Habang lumalaki ang mga pangunahing syudad, unti-unting nawawalan ng populasyon ang mga maliliit na bayan at rural na lugar. Isipin ninyo ito na parang isang malaking shopping mall. Lahat ng tao ay gustong pumunta sa pinakamalaking mall sa syudad, kaya unti-unting nawawalan ng customer ang maliliit na tindahan sa probinsya hanggang sa tuluyan silang magsara. Ganon din ang nangyayari sa edukasyon. Ang mga pamilya ay lumilipat sa malalaking syudad para sa trabaho at mas magandang oportunidad, kaya ang mga paaralan sa malalayong lugar ay nawawalan ng mga estudyante. May mga elementary school na mahigit isang siglo nang nakatayo, ngunit napilitang magsara. May mga paaralang itinayo gamit ang mga donasyon ng mga negosyante at philanthropist na ngayon nabubulok na lamang sa gitna ng kabundukan. Dati maririnig mo ang mga batang nagbabasa ng aralin. Ngayon, hangin na lang ang dumadaan sa mga pasilyo. At habang nangyayari ito, may isang mas malaking problema na nakatago sa likod ng lahat, ang pagbagsak ng birth rate. Noong 2016, nang luwagan ng China ang kanilang patakaran sa pagkakaroon ng anak, umabot sa mahigit 20 milyong sanggol ang ipinanganak sa loob ng isang taon. Mukhang maganda ang direksyon noon. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon, mabilis na bumagsak ang bilang. Pagsapit ng 2025, tinatayang nasa humigit kumulang 7.9 milyon na lamang ang mga bagong silang. Ibig sabihin, halos kalahati ng dating bilang ang nawala sa loob lamang ng isang dekada. Kapag narinig natin ang salitang birth rate, madalas parang estadistika lang ito. Pero ang totoo, bawat batang hindi ipinanganak ngayon ay isang estudyanteng wala sa kindergarten makalipas ang ilang taon, isang bakanteng upuan sa elementarya, isang nawawalang estudyante sa high school, at kalaunan, isang hindi napapasok sa universidad. Kapag milyon-milyon ang nawala, hindi na ito maliit na pagbabago. Ito ay isang malakas na lindol sa buong sistema. Ayon sa opisyal na datos, mula 2018 hanggang 2024, bumaba ng halos kalahati ang bilang ng mga teaching sites sa elementarya sa buong bansa. Mahigit 50,000 paaralan ang nawala sa loob lamang ng 6 na taon. Noong 2024 pa lang, higit 20,000 elementary school ang nawala. Ibig sabihin, humigit kumulang 22 paaralan ang nagsasara bawat araw. Habang pinapanood niyo ito, may posibilidad na may isa na namang paaralang tuluyang nagsara
Hindi rin ligtas ang mga universidad. Sa pagitan ng 2020 at 2024, mahigit 5,000 academic programs ang tinanggal o isinara. At ayon sa mga projection, mas marami pa ang maaaring mawala sa mga susunod na taon. Ang nakakabahala rito ay hindi lamang mga gusali ang nawawala, kundi pati na rin ang mga trabaho. Ayon sa ilang pagtataya, maaring magkaroon ng mahigit 1.5 milyong sobrang guro pagsapit ng 2035 at may mga pag-aaral pang nagsasabing maaring bumaba ng higit 5 milyon ang pangangailangan para sa mga guro sa susunod na dekada. Kung iisipin, para itong kumpanya na biglang nawalan ng kalahati ng mga customer nito, hindi mo maaring panatilihin ang parehong bilang ng empleyado kung wala ng sapat na demand. At dito nagsisimula ang isa pang problema para sa mga guro. Sa loob ng maraming taon ng pagiging guro sa China ay itinuturing na isang matatag na karera o ang tinatawag na Iron Rice Bowl. Isang trabahong napakahirap mawala. Ngunit ngayon, marami na ang nag-aalala. Sa ilang lugar, ang mga mababang performer ay agad na tinatanganal, ang iba ay inililipat ng assignment at may ilan na kailangang maghanap ng bagong propesyon. Para sa maraming pamilya, malaking pagbabago ito. Isipin ninyo na ilang taon kang nag-aral para makapasok sa propesyong inaakalang ligtas habang buhay, pagkatapos ay biglang sasabihin sa iyo na baka hindi ka na kailangan. Hindi yun simpleng adjustment. Malaking dagok iyon sa personal na plano ng isang tao. Sa hilagang silangang bahagi ng China, may mga bayan na dati ay may 9 na elementarya at 4 na middle school. Pero ngayon, halos lahat ay sarado na. Habang bumababa ang bilang ng mga estudyante, lumiliit din ang pangangailangan sa mga guro. Parang isang domino effect, mas kaunting sanggol, mas kaunting estudyante, mas kaunting paaralan, mas kaunting guro, mas kaunting trabaho. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. Kapag nagsara ang isang universidad, hindi lang paaralan ang naaapektuhan kundi ang buong lokal na ekonomiya. Isipin ninyo ang isang university town na may mga dormitoryo, karinderya, convenience store, internet cafe at mga apartment na inuupahan ng mga estudyante. Kapag nawala ang 10,000 estudyante, sino pa ang kakain sa mga restoran? Sino pa ang bibili sa mga tindahan? Sino pa ang magrerenta ng mga kwarto? Unti-unting bumabagsak ang negosyo, sunod-sunod ang pagsasara, tumataas ang unemployment, at ang dating masiglang lugar ay nagiging parang ghost town. May isa pang mas masalimuot na usapin. Kahit ang mga nagtapos sa pinakamahusay na universidad ay nahihirapang makahanap ng trabaho, at dito nagiging mas ironic ang sitwasyon. Sa loob ng maraming dekada, sinabihan ng mga kabataan na mag-aral ng mabuti, makapasok sa top university, kumuha ng master's degree at doctorate, at magiging maganda ang kinabukasan. Ngunit maraming kabataan ngayon ang nagtatanong, sigurado ba? May mga graduate mula sa elite universities na nahihirapan pa rin makahanap ng disenteng trabaho. May ilan na nag-aral ng mahigit 10 taon ngunit nahaharap pa rin sa mababang sahod. Para magkaroon tayo ng perspektibo, ang suweldong 5,000 hanggang 6,000 yuan kada buwan ay katumbas ng humigit kumulang 39,000 hanggang 47,000 piso. Hindi ito maliit na halaga, ngunit para sa isang taong gumugol ng maraming taon sa matinding kompetisyon at mataas na gastusin sa edukasyon, marami ang umaasang mas mataas pa rito. Kaya maraming kabataan ang nagsisimulang magtanong kung sulit pa ba ang napakahabang educational journey. May ilang PhD graduate na nagsasabing mas madali pa silang makapasok sa malalaking kumpanya noong sila ay undergraduate o master student kaysa ngayon. Habang tumataas ang kanilang kwalifikasyon, tila lumiliit naman ang oportunidad. Parang kakaibang biro ng tadhana kapag kulang ang degree mo hindi ka kwalipikado, kapag sobra naman, minsan ayaw ka rin kunin. At dito pumapasok ang isa sa mga pinakakontrobersyal na social phenomena sa modernong China, ang tinatawag na lying flat. Ito ang mga kabataang kusang umaatras mula sa walang katapusang kompetisyon. Hindi dahil tamad sila o walang kakayahan, kundi dahil pakiramdam nila gaano man sila magsikap, hindi na nila maaabot ang mga pangakong ipinakita sa kanila noon. Kaya pinipili nilang wag nang sumali sa karera, mas kaunting trabaho, mas kaunting relasyon, mas kaunting plano para sa kasal, at mas kaunting plano para sa pagkakaroon ng anak. Dito lalong umiikot ang siklo. Mas kaunting anak, mas kaunting estudyante, mas maraming paaralang nagsasara, mas mahirap ang labor market, mas maraming kabataang nawawalan ng gana, at muli, mas kaunting anak. Parang isang economic merry-go-round na umiikot sa maling direksyon.
Ang nakakalungkot, ang pinakaapektado rito ay hindi ang mga opisyal o malalaking institusyon, kundi ang ordinaryong tao, ang guro na nawalan ng trabaho, ang estudyanteng kailangang lumipat ng paaralan, ang may-ari ng maliit na tindahan na nawalan ng customer, at ang kabataang nagtatanong kung may saysay pa bang mangarap ng malaki. Kapag tiningnan natin ang mga abandonadong campus na ito, madaling isipin na mga lumang gusali lamang sila. Pero sa totoo lang, para silang mga monumento ng isang mas malaking pagbabago. Bawat sirang bintana ay kuwento ng isang nawawalang estudyante. Bawat bakanteng classroom ay paalala ng bumababang populasyon at bawat nagsarang paaralan ay senyales ng mga hamong kinakaharap ng isang bansa na minsang inakala ng marami na walang katapusan ang paglago. Mga kabalitang China, ang tanong ngayon ay hindi lamang kung gaano karaming paaralan ang magsasara sa susunod na mga taon. Ang mas mahalagang tanong ay ito, kapag ang isang lipunan ay umabot sa puntong ang edukasyon, trabaho at pagbuo ng pamilya ay hindi na nakikita bilang daan tungo sa mas magandang kinabukasan, paano nito mababago ang direksyon ng buong bansa? At habang dumarami ang mga abandonadong paaralan sa China, maaaring hindi lamang ito kuwento tungkol sa edukasyon. Maaaring ito ang isa sa pinakamalinaw na babala tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag nagsimulang lumiit ang populasyon, humina ang ekonomiya, at mawala ang tiwala ng mga tao sa hinaharap. Hanggang sa susunod na video, ito ang inyong kaibigan sa Balitang China. Kung gusto ninyo ng mas malalim na pagsusuri tungkol sa mga krisis, pagbabago at mga kuwentong bihirang mapag-usapan sa mainstream media, manatili lamang dito sa ating channel. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.